Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Sana nga magkaroon sila sa Philippines, mag-audition talaga ako. HBO, The White Lotus, Mike White, May Mendoza. Mag-audition ako. Sana magkaroon sa Philippines. Pero for now, I'm excited for the season 3 in Thailand. Oh my God. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong update na naman po ang ibabato ko po sa inyo mga kaaldab. Ito yung video mga kaaldab na kumbaga magpapatunay na si Maine Polkerson nga po. Ito ang huling video na kung saan kita nyo naman po na mag-isa lang siya. Although sinusuportahan niya, wala naman pong pinagkaiba. Sabi nga nila, give and take lang naman po, di po ba? Kung ano yung ibibigay mo, tutumbasan lang naman ni Mengay. Kaya nga sinabi natin mga kaaldab na kumpirmadong wala na po sa ibang bansa si Mengay dahil nakauwi na nga po si Congressman Arjo sa Pilipinas. Pero bakit si Mengay hindi pa rin daw po nagpapakita? Paano nga po raw paniniwalaan ang mga bali-balita kung wala naman pong ebidensya at resibo? Sabi ko nga po sa inyo, si Mengay po yung tipo na hindi naman po talaga nagpo-post. Hindi po siya nagbibigay ng mga update na talagang kumbaga mapapaisip ka. Mga R-main at main fanatics lang naman po ang nagpo-post niya na sinasabing nakita nila si Mengay. Ganito, nagpa-picture sila. Wala naman pong problema yon po ba sa mga bitter po sa akin, sa mga nagre-react po sa akin na wala daw katotohanan. Gaya ng pinapaliwanag ko madalas, hindi naman po tayo namimilit Pero darating din naman po yung point mga kaaldab, maiintindihan nila yung mga sinasabi at pinapaliwanag nga po ni Mr. Destiny. Sa ngayon, kumbaga relax lang ako. Sa ngayon, kampante lang po tayo kasi hinihintay lang naman natin ang pagbabalik ni Mengay sa Itbulaga. Di po ba? Kasi alam naman po natin na sino nga po ba talaga yung kasama ni Maine Polkerson. Di po ba? Siyempre yung pamilya niya. At sino nga po ba yung pamilya niya? Mga kaganapang pasimpleng ganap ni Alden para lang masabi na may busy siya. Pero ang totoo, hindi po ba bonding moment nga po ng pamilya. Ito na po kasi yung taon ng pagkakataon ni Alden na ibuhos po, ibigay yung nawala po o yung malaking nawala po sa pamilya niya. Kaya nga po, kapag sinasabi kong freelancer na si Alden, maraming affected. Di po ba? Maraming naiinis, maraming nagsasabi na hindi naman totoo sinasabi ni Mr. Destiny na aalis si Alden Richards sa GMA, bahay niya yan. For the record lang po sa mga baguhan at sa dadaan lang po sa channel ko, wala po akong sinabi na mawawala si Alden sa GMA, di po ba? Kasi yun po yung pinapakalat nila Imposible naman po kasing mawala si Alden kasi GMA ang nagpayaman kay Alden. GMA ang nagbigay ng trabaho kay Alden. Di po ba? Kaya hindi niya iiwan yan at hindi siya pipirma ng kontrata sa TV5. Mali po yung mga paratang po at sinasabi nila. Magiging freelancer si Alden sa GMA at sa Itbulaga. Halimbawa mga kaaldab, kukuha lang si Alden ng schedule kapag yung mga free time niya. Saka lang siya po pwedeng pumunta sa Itbulaga. At sa GMA network naman, on call siya. Pwede siyang tawagan, pero pwede siyang tumanggi. Hindi na siya gumagawa ng mga teleserye. Although pwede po yung pelikula. Di po ba?
Kasi kumbaga buwan lang naman yan, saglit lang na collaboration naman yan at may kumpanya siya. Yung pagiging host, depende na lang po yan. Hindi naman yan obligado na araw-araw ka ron. Pwede mo nga i-tape na lang yun kapag busy yung schedule mo. Ayan yung pinapaliwanag ko mga kaaldab na hindi nila nagigets. Sinasabi kasi nila na ganito ganyan. Ulitin ko, hindi po aalis si Alden sa GMA pero magiging freelancer na lang siya. May mga bagay-bagay po na po pwede niya nang tanggihan. Na kapag hindi niya gusto, okay lang. Di po ba? Yung tipong hindi siya naka-signing contract ng 5 years, 4 years, 3 years, gaya po ng mga ibang artista. Kasi kung totoo po yung sinasabi nila, bagsak ang All Out Sunday, di po ba? Nung dumating si Alden ng February 9, anong nangyari po sa All Out Sunday? Hindi po ba naging trending? Naging viral? Pinag-usapan? Tinutukan ng sambayan ng Pilipino? So, bakit hindi na naman po bumalik si Alden? Although sabihin na natin every 2 weeks. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende na lang yan sa pananaw ng iba. O baka sabihin nyo, di dapat Mr. Destiny every 1 month. Nakalipas na po yung isang buwan. February 9, March na po ngayon. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang malinaw. Para lang po sa mga dumadaan at pumibisita sa channel natin. Kaya nga po, yung mga pinapaliwanag ko rito, hindi nila naiintindihan. Hindi nila nauunawaan. Hindi po ba? Real talk to. At si Mengay, aantay natin yan sa Itbulaga. Pupunta yan. Huwag po kayong maniniwala na nag-resign na si Mengay o mawawala na si Mengay sa Itbulaga. Alam nyo naman po mga kaaldab na may mga point o may mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Lalo na po ngayon na maraming kritiko ang Aldab Nation dahil nagpakita nga po si Alden Richards. Medyo nagkaroon nga po talaga ng napakalaking problema para po sa mga Katden at sa mga Armin. Kaya nga tayo yung pinag-uusapan. Kaya nga tayo yung mga bagay-bagay na kumbaga tinututukan ngayon dahil pag nag-comeback nga po talaga yung Aldab, mahirap nga po talaga itong pigilan. The real talk to mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, ito yung fandom na talagang masasabi kong inaabangan. Ito yung fandom na kumbaga kailangan, di po ba, kailangan maging wagi, kailangan maging winner. Di po ba? Hindi. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang klaro, para lang po malinaw. Kasi kapag nag-comeback movie ang Aldab, dito po maglalabasan ang mga mamis, mga titas, mga senior na Aldab fans. Di po ba? Ito yung mga tahimik lang. Ito yung mga kumbaga silent Aldab na nag-aabang, na nagko-komento sa akin na Mr. Destiny, na andito lang kami sa likod mo, nag-aantay lang kami. Once na dumating yan, once na ipakita na nila Alden at ni Maine ang totoong relasyon nila, dito lang kami maglalabasan. Kasi ang dami po kasing toxic sa social media. Alam nyo, mag-comment ka nga lang po ng about sa Aldab. Agad-agad, ibabash ka nila. Agad-agad, kung ano-ano yung sasabihin sa'yo, masasakit, maanghang na salita, na keso ganito, keso ganyan. Tapos kapag ka nag-react ka at tama ka naman, ang pambasag sa'yo, dilulo, kulto, di po ba? Tapos neutral ka lang, di po ba? Hindi ka naman totoong Aldab. Nag-comment ka lang na sa palagay mo, nakita mo, sa palagay mo, napanood mo, shiner mo lang, abay, grabe, pambabas sa'yo. Di po ba? Kahit sabihin mo, silent, ka lang, neutral ka lang, nagtatanong ka lang. Ang tingin agad sa'yo, Aldab fans ka. Kaya mo nasasabi yun, di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko mga kaaldab. Kaya yung ibang mga mamis, nananatiling na lang, tahimik na lang. Dahil hindi po talaga tayo mananalo
kung basihan lang po ng mga kritiko, komento lang po, talo sila. Pero kapag dumating yung naiipit na sila, ang tawag po kasi sa atin kulto, delulo, di po ba? Mga paasa. Yan po yung mga masasakit na masalita na ibabato nila sa atin kapag nasusukol na sila, kapag wala na po silang sagot sa mga tanong po natin. Real talk, naranasan ko yan mga kaaldab, kaya alam po natin. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.